Pinangangambahang titindi pa ang digmaan sa Middle East dahil sa banta ng Iran sa leader ng Israel. Saan man daw sa mundo, tutubusin nila ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Sinumpaan na ng Revolutionary Guards ng Iran ang pagtugis at pagpatay kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ilang araw yan matapos ding bantaan ni Netanyahu na patayin ang bagong Iranian Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei, ang anak ng napatay na si Ali Khamenei. Sa panig naman ng Amerika, more strikes to come. Yan ang banta ni US President Donald Trump sa Kharg Island, ang nagsisilbing main oil export hub ng Iran. Sa pinakahuling datos, hindi tinarget ng US ang oil infrastructure ng isla, pero sakali raw harangin ng Iran ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, asahang magbabago ang isip niya. Hinimok din ni Trump ang mga kaalyadong bansa na magpadala ng warships sa Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang energy choke point sa mundo dahil sa inaasahang pagganti ng Tehran, kabilang dyan ng China, France, Japan, South Korea at Britain. Sa panayam sa media, sinabi ni Trump na gagawin niya ang pag-atake merely just for fun. Habang handa na raw kasing makipagnegosasyon ng Iran, hindi siya kontento sa mga kondisyon nito. Hanga naman si Israeli Minister of Defense Israel Katz sa ginawa ni Trump. I commend President Trump on the heavy blow that the U.S. military struck last night on the Iranian oil island. This is the appropriate response to the minefields of the Strait of Hormuz and the attempts at extortion by the Iranian terrorist regime. Tinabla naman ito ng kinatawan ng Supreme Leader ng Iran sa India. Hindi naman daw kasi nila talaga gusto ng away, pero kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Actually, Iran from the beginning also didn't want to have any conflict in this strait, but they imposed this conflict on Iran. And Iran wants to provide opportunities for other countries, except those countries who are fighting with us. And yes, the oil and the ships which support our enemies, that they are not allowed to go. But the other countries, they should not be suffered. And Iran also doesn't want this. Nasa ikatlong linggo na ang digmaan at dahil makulit daw ang Amerika, may bantang target din ng tropa ng Tehran ang umano'y hideout ng US sa UAE. We ask the Muslim people of the United Arab Emirates and the population centers to take action regarding the evacuation of the ports, docks, and the American hideouts in the cities of the United Arab Emirates to avoid any harm. Mahigit 2,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na digmaan at malabo pa rin sa ngayon ang tigil putukan. Negosyo at buhay na ang binawi sa marami ang nag-iisang tanong, hanggang kailan kaya ang mga pag-atake? Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.